Magandang hating gabi. Hating gabi, vlogging. Ito ngayon mga kaibigan, talagang pressure na ngayon ng Supreme Court. Nararamdaman ko yung pressure sa mga justices. Ang pressure na ramdaman nila ay siyempre takot sila sa tao kung ano magiging impresyon sa kanila ng tao. Ano ang reputasyon ng Supreme Court. Concern na concern dito. Ano ba ang dignidad dito? Masisira ang dignidad dito kung hindi ito aaksyon kagad. Natandaan natin na may nakabitin na petisyon si Bato sa Supreme Court. Naisampa pa ito noong March 11 nung hinuli si Digong Duterte. Nagsampa kasama si Bato. So ibig sabihin, it was a very good decision sa kay Bato na magsampa kagad ng petisyon as early as the time na hinuli si Digong para dinala siya sa dihig. Ang hinihiling ni Bato ay desisyonan kung tama ba yung pagka-aresto o hindi. Yan ang essence niyan. At the same time, may sinampang kaso yung mga anak ni Duterte naman sa habeas corpus. Ito naman ay patungkol dun sa paghuli kay Duterte at gusto ng mga anak na utusan ng Supreme Court ang Philippine government officials na dalhin si Duterte sa Pilipinas, iuwi. So kung ganun, kung ako tanongin nyo, ay imposible po yun dahil hindi naman kayang utusan ng Supreme Court ang ICC. Ibang jurisdiction ng ICC. So nevertheless, ang tanong lamang doon is, ay ano ba ang gagawin ng Supreme Court sa ngayon? Napipressure na kasi ang Supreme Court dahil po sa lumabas na sa site ng International Criminal Court mismo nakapublish. So, ibig sabihin, evidence na yan. Sufficient na yan, ang tawag dyan, actionable document na yan. Ibig sabihin, mga abogado, alam na ibig sabihin pag actionable document, pwede na magsampa ng petition yung mga binanggit doon na malamang na huhulihin. Sila ni Bato, si Bongo, si Kaskulan, ipatay na, okay lang. Tapos si Albayalde, si dating NBI Director Giran, Dante Giran, tapos si Isidro Lapina na dating PDEA Chief, pagkatapos si Betaliano Aguirre na dating Secretary ng ating Department of Justice. So, yan po, marami sila. So, tama ba ko? May kulang pa ba? Maliban kay Duterte, si Bongo, si Bato, si Albayalde, si Kaskulan, patay na. Si Dante Giran, naging NBI Director. Si Isidro Lapina, na PDEA Director dati. Tapos si Betaliano Aguirre. So, yan. Yan po ang nakalista doon. At least, hindi na pwede sabihin na Supreme Court na haka-haka lang. Natandaan niyo ba nung una, nung napabalita na bago magtago si Bato? Napabalita na meron siyang warrant of arrest na ayon kay Remulla. Natakot din si Bato, nagtago. Kasi wala siyang tiwala sa gobyerno kasi kalaban siya sa politika. Kaya minabuti na niyang nagtago siya. So, since then, yung iba naman na kapwa na sinabi na pangalan ay nandun hindi naman nagtatago. Walang aresto na nangyari. So, kung ganon, ano bang ibig sabihin ito? Kung ako naman tanongin nyo, wala pa pong warrant of arrest na nilabas. Ano ang rason? Ang rason po, kung ako tanongin nyo, kaya Bato, kung nakikinig ka sa akin, alam ko nakikinig si Bato sa akin. It is better that you go out, tapos ina-assure naman ng mga kapwa mo senador, lalo na si Risa Hontiveros na opposition pa yan. Salamat ka kay Risa Hontiveros. Kay Lacson na opposition pa yan, sinisiguro nila na ayaw nila mangyari na direkta aresto. Idaan nila sa korte. Yan ang gusto ng kapwa mo senador na kasamahan mo. So, in fairness to Risa, I have to thank her. Pati si Lacson, I have to thank him. So,
sila sa pagbo-voice ng opinion na hindi ganun basta-basta. Binababoy na ang Senado. Binababoy yung mga senador. So kung bababoyin mo senador, parang binababoy mong buong institusyon ng Senado. So yan po ang gusto mangyari ni Risa Ontiveros at saka ni Ping Lacson. Ayaw nila mangyari yun. Dapat idaan sa ating lokal na korte. Yan ang gusto nila mangyari. So nevertheless, pag-usapan natin na napipressure na yung Supreme Court. So nag-umpisa dito, sabi ko, nagsampa nung una ng petition si Bato, hindi na aksyonan. Kasi nung bandang huli, nag-file siya ng motion na utusan si Remulla na ipakita warrant of arrest. Tinanggihan ng Supreme Court. Kasi ano lang yan, haka-haka lang yan. Hindi naman yan totoo. So ngayon, dahil may dokumento na pinablis sa website ng International Criminal Court na nakalagay ng mga pangalan nila, ay sufficient na yan. Sa ngayon, hindi sila pwede makapag-file ng kaso na tinatawag na certiorari, wala. Hindi sila pwede makakaso ng mandamos, wala. Kasi hindi pa naman mag-action ang gobyerno na arestuhin sila. Pero kung arestuhin na sila at may ebidensya na arestuhin sila, that's the time na pwede sila magsampa ng prohibition. Ipaprohibit nila sa Supreme Court ang pamahalaan ni BBM. Pwede na mabasihan yung nangyari kay Digong Duterte. So ngayon, ano ang pwede? Makinig kayo. Baka naman magiging bubo yung mga abogado nyo. Kagaya, pero magaling naman siya, Atty. Torion. Magaling naman niya si Atty. Elmer Delgra. At saka kasama pa nila si Dean James Reserva na aking kasamahan sa Mindanao State University, si board member James Reserva na professor sa law school dun sa Mindanao, sa Agusan. So, I do believe in their intellectual capacity in order to arrest the situation. Kasi kung ako ang mga abogado nyo, makinig kayo, mga lawyer nyo, makinig kayo kung anong gagawin. Dapat magsampa. Sa ngayon, magsampa muna kayo ng tinatag na declaratory relief. Ano yung petition for declaratory relief? Hingin sa Supreme Court kung ano ang karapatan meron kayo sa ngalan ng katotohanan na merong clear and present danger na may threat galing sa gobyerno na arestuhin kayo direkta na hindi dadaan sa local court natin. At the fact na merong inilabas sa website, official document, ang ICC prosecutor na nakapublish pa sa kanilang website, ay pwede ninyong masasabi na meron ng tinatawag na actual controversy, actual issue. Ang Supreme Court kasi hindi tumatanggap ng kaso kung walang actual na issue, actual controversy. But this time, there is now that issue that is triggered. This time, magtatanong na lang kasi una, naaresto si Digong na wala ng warrant sa local court. So that is one of the elements na mayroong clear and present danger na arestuhin kayo. Kasi kung ginawa yan kay Digong na dating presidente, gagawin din sa inyo yan na hindi dating presidente. Gaya kay Bungo, gaya kay Bato, gaya kay Albayalde, si Dante Giran, si Isidro Lapina, at saka si Vitaliano Aguirre. So mga yan ay pwede na sila makahingi ng tulong mula sa Supreme Court. Ang kanilang gagawin kasi base naman sa ginawa ni Bongbong na hulihin na lang sila direkta na walang coordination sa korte natin, ay ganun din gagawin nila. So I would rather suggest na mayroon ng clear and present danger. So pwede nyo nang gawin yan. O di kaya isama nyo na rin petition for prohibition. Pwede na rin po yan. Tapos, ang ground ninyo is, ang binabasihan kasi nila, let us study. Studyhan natin kung anong ginagawa ng mga batos ni Bongbong Marcos. Ang ginawa nila pong dahilan sa pag-aresto kay Duterte ay ganito. Hindi nila, ang ginamit lang nila ay Section 17 ng Section 17 ng Republic Act 9851.
Ano po yung nakalagay sa Section 17, Republic Act 9851? Ganito po yun. Sa second paragraph ng Section 17, nagsasabi, the Philippines, yung Pilipinas, ay pwedeng mag-imbestiga ng kaating sarili, investigasyon sa kasong ito, o hindi. Basta, may ginagawa ng investigasyon ang ibang bansa, o di kaya yung international na tribunal. So sa kasong ito, kasama si Duterte, kasama si Bongo, kasama si Bato, kasama si Albayalde, kasama si Lapina, si Giran, at saka si si Vitaliano Aguirre. So, ang nangyayari nito ngayon ay dahil sa ginawa kay Duterte ay gagawin din sa kanila. So, ganun ang kanilang premise. At may anunsyo na ang Malacanang sa pamamagitan ni Claire Castro na kung may Interpol request, gagawin nila. I-arrestuin nila. At sinabi ko kanina, ang kanilang dahilan ay yung Section 17 RA 9851. Okay. Ano bang meron? Sabi ko nga kanina, sa pangalawang paragraph ng Republic Act 9851, Section 17 ay nagsasabi, ang Pilipinas ay pwede mag-imbestiga sa kanya o kung nag-imbestiga ang ibang bansa o di kaya ang ibang tribunal ay pwede nilang isoko kung sino man ang subject matter na akusado. So dito, magiging subject matter sa akusado ay ilan sila? 7. Si Bongo, si Bato, si Albayalde, si Giran, si Lapena ay 6. Tsaka si Vitaliano Aguirre. So, pwedeng isoko, isang wording say, the Philippines may surrender. Ang exact word, may surrender or extradite. May surrender or extradite the person na subject matter ng International Court. Kung nakalagay, pursuant to extradition laws or extradition treaty, extradition laws and treaty. So dapat may treaty sa international law, sa ICC. Ngayon, pag tingnan mo ng ICC, walang treaty ang Pilipinas dahil wala na, nag-withdraw na tayo. So ano kayo? Sa Interpol, may treaty tayo. Okay. Pag tinignan mo naman ang treaty sa Interpol, ay nagsasabi, ito yung pakinggan nyo, itong pinakamalakas na argumento ninyo ba to? Pakinggan nyo ito ba to, Bongo? Pati kayo, Albayalde, at pati si Giran, Lapina, siya, matalino na mga abogado si Vitaliano Aguirre, kayang-kaya niya yan. Ang gamitin niyo po ganito. Kahit na may treaty tayo sa Interpol, ang Interpol po ay hindi nag-obliga na mang-aresto. That's one. Remember that. Do not forget that. So, anong meron dyan? Kapag hindi nag-obliga, magbibigay ngayon ng choice sa Philippine government kay BBM kung arestuhin kayo o hindi. So, that is a very big weapon. Kung may choice pala si BBM kung arestuhin kayo o hindi, dahil hindi naman obligado sa ilalim ng Interpol, ay ano mangyari? So, kung arestuhin kayo na hindi naman obligado, ibig sabihin, babalik tayo sa utos ng ating konstitusyon sa Bill of Rights ng mga tao. Lahat ng tao, pati presidente, opisyal ng bayan, may karapatan na protektahan ng Bill of Rights natin. Sa number 1 Bill of Rights natin, number 1 na provision dyan ay yung nagsasabi sa English, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal application of the law. Ganun. So sa Tagalog pa, walang sinumang tao ang maaaring patayin, life eh. Maaring arestuhin, freedom eh. Maaring kumpiskahin ang kayamanan kung walang proseso ng batas. At walang sinuman ang maaring mapagkaitan ng patas na pagtingin ng batas.
Yan ang batas natin. So with that, given na hindi sila obligado mula sa Interpol, maobligado sila ngayon sa ating Constitution na kailangan nila mag-apply sa ating korte ng warrant of arrest para arestuhin si Bato, si Bungo, si Albayalde, si Giran, si La Pena, at saka si Vitaliano Aguirre. Ganon ang pinakamalakas yung argumento. Kasi paikot-ikutin mo ang argumento, babalik sila, binasa ko kasi yung posisyon ng Solicitor General. Sabi nila, hindi na raw kailangan dadaan ng lokal na court kapag arestuhin, basta base sa Interpol. Hoy, mga mali kayo dyan. Kaya matatalo kayo kidigong sa kaso dyan sa habeas corpus. Dahil inaristo ninyo na hindi nyo dinaan sa korte. Tandaan ninyo, dito kayo matatalo. Number 1, ulitin ko lang, ang Interpol ay hindi nag-obliga na arestuhin. Kundi nagbibigay sa inyo ng choice. Arestuhin nyo, bahala kayo sa inyong pamamaraan sa lokal na korte. So kung sa Germany, bahala ang German courts. Pero sa Pilipinas, bahala ang Philippine courts. Magpoproseso niyan. See? Napakalakas na argumento yan. Yan ang pinakamalakas na argumento. Ang iba na lang, palabok na lang. Next, samahan ninyo yung argumento na yan ng tinatawag na bad faith. Bakit bad faith? Kasi politika lahat eh. So kung politika, ang lahat, pagkatapos may choice si Bongbong, mamili siya. Ibig sabihin, pag mamili siya na arestuhin, may bad faith na sa kanya. May masamang intention siya. At dahil sa politika ang habol niya. So with that, magiging grave abuse of discretion yan. At kung maging grave abuse of discretion, mananaig naman ngayon, ganun din ang ginawa kay Digong. Grave abuse of discretion din. Kaya mabuti na lang, ang sinampa ni Harry Roque, magaling matalino talaga si Harry Roque. Mabuti na lang ang sinampa ni Harry Roque para kay Kitty Duterte ay writ of habeas corpus at certiorari. Kapag certiorari, in-invoke niya ang grave abuse of discretion na nag-decide sila arestuhin. So, discretionally, nag-aresto sila kay Digong kahit walang local warrant. So, doon ngayon papasok, mananalo ngayon mananalo si Duterte sa kanyang kasong habeas corpus. Although, hindi pa rin siya magiging moot and academic. Bakit? Hindi naman kailangan utusan lang ng Supreme Court ang Philippine government. Kasi ang utos sa lahat ng petition for writ of habeas corpus ay bring forth the body. Dalhin yung katawan ng pinipetisyon sa korte. Yan. Pero hindi naman dala kasi nandun sa ICC. But there is such a thing as symbolic exercise of power. Exercise of symbolic power of the Supreme Court. Utusan ng Philippine government. Kahit alam ng Supreme Court na hindi na kayang kunin ng Philippine government si Duterte. So, ang mangyari ngayon, magpapaliwanag ang Philippine government bakit nila hinuli. At pinalipad. That's it. Kaya hindi pa moot and academic ang kaso na habeas corpus dahil nga wala lang si Digong dito. So, ulitin ko lang, ang pinakamalaking argumento nila ni Bato, ni Bungo, makinig kayo mga abogado nila, ay mas maganda pa na gamitin ninyo ng, in this case, subukan ninyo, meron ng clear and present danger na aarestuhin kayo. At isite ninyo yung nangyari kay Digong. O na hindi nangyari si Digong, pero nahuli pa rin. So with that, sabihin niyo na walang choice na hindi nag-obliga ang Interpol sa Pilipinas na arestuhin. May choice pa rin sila. And if they have the choice, then they are compelled to obey our local laws under the Constitution. And it is strictly stated in Section 1 na sinabi ko kanina, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Kung pwede natin sabihin sa ibang paraan, walang sino man ang maaaring patayin, ikulong, at kumpiskahin ang property
kung walang proseso ng batas. Pag sinabi mo proseso ng batas, batas na lokal, hindi yung international. So, another thing is sa Section 2, nag-utos na no warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place and the things and persons to be seized. Ganun po yun. Kay Constitution nag-utos. Kaya hindi mo pwede baliwala yan. Another thing, it is stated in Section 14, Paragraph 1 of Article 3 of the Constitution that says, that commands no person shall be held liable for criminal offenses without due process of law. Very clear. And then thereafter, meron pang Section 1, Article 8 of the Constitution that proclaims that judicial power is lodged exclusively or vested exclusively in the Supreme Court and all other courts that may be created by law. So anong ibig sabihin? Bakit ko binanggit yan? Kasi obviously, mahirap magdesisyon kung arestuhin mo sila o hindi. Mahirap magdesisyon. Kagaya kay Dictory, mahirap magdesisyon. Kaya ang gagawin niya, alamin niya kung ano. Kaya lang malalim. Malalim na issue, hindi mo alam. Kung hindi mo alam at malalim ang issue, yan po ang tinatawag na judicial issues. At kapag judicial ng issue, ay tanging korte lamang ang makapagbibigay ng solusyon. Kaya, dadaan pa rin kayo sa korte ng Pilipinas. Napakinggan niyo mga argumento ko, mga abogado ni Bato, ni Bongo, ni Giran, Albayalde, si La Pena, at saka si Attorney Vitaliano Aguirre. Don't forget to remember this. Yan ang pinaka-crucial. Next. Ang tanong, pwede bang gamitin ang ICC na warrant? Sagot, hindi. Kaya ginagamit nila, dinadaan muna nila sa Interpol. Bakit naman hindi? Sagot, dahil hindi nakasapi ang Pilipinas ng ICC. So, pwede pa rin nila invoke at the time they arrest. Mas maganda pa sa totoo lang magtago na lang kayo, magpalabas na lang kayo ng kaso ng petition sa Supreme Court. This early. Kahit na pwede pang yan. I-compel ang Philippine government na huwag i-implement because there is that clear and present danger that the warrants of arrest may issue at any given time, at any time. So, given that, and the background of the case where Duterte was just arrested without the benefit of the court procedure, local court procedure, then it may happen to you in the degree of probability, high probability. Ganun na kasimple. So, pwede na magamit ngayon at mag-file na kayo ng petition for prohibition ang title, hindi certiorari. Prohibition. I-prohibit ng Supreme Court ang gobyerno ni BBM na mag-aresto. Unang-una, wala po si BBM karapatan mag-aresto kung hindi niya idaan sa korte. Bakit po? Kasi may political issues at alam naman ng lahat ng korte, pati siya alam niya na may issue sa kay Duterte dahil sa politika. So kung may issue sa kay Duterte at kung pilitin niyang arestuhin, edi bad faith siya. Pag bad faith ka, grave abuse of discretion yan. At kung may grave abuse of discretion, then the cause of action of prohibition shall now follow and then it will order, surely, sigurado ko yan, the government not to arrest directly Bato, Bongo, Albayalde, Giran, La Pena, and Vitaliano Aguirre if you will not first file a case in court and follow the procedures written in the extradition proceedings. Ganun lamang po. So, naintindihan nyo? Ganun lamang po, Mr. Bato. So, ngayon, sinabi ko na hindi mag-apply ang Republic Act 9851 except na ginagamit nila na sinasabi na sa Interpol. Now, my question is, I have another issue.
Tandaan niyo po 'to. Ang issue natin ay walang sinuman ang maaring kitilan ng buhay at kunan ng kalayaan kung hindi dadaan sa korte. So, ibig sabihin, hindi dadaan sa batas. Ibig sabihin, questionin nyo pa rin ang ginawa kay Duterte na gagawin din sa inyo, na arestuhin kayo direkta, na wala ng pasubali. Hindi ibig sabihin na salita na may surrender, na ginamit na salita sa Republic Act 9851, Section 17, ay kagad-agad ganon. Kasi mayroon tayong constitutional law na pinakamataas na batas. Kailangan sundin yan. Ano pa? Yun lamang ang pinakamatindi dito. Yung ibang issue, pwede ko naman ikwento na lang just to, kung ang tanong lang, may jurisdiction pa ba yung ICC sa Pilipinas? Ang sabi ang sabi ng Office of the Solicitor General, wala na. Dahil wala ng jurisdiction, hindi magamit ngayon ang Article 59 ng Rome Statute na nag-utos na kung arestuhin man ang sinuman ng mga wanted ng ICC ay idaan mo na sa korte ng lokal ng bansa na nag-aresto. Sa ilalim pa yun sa Article 59. At siyempre pa, ang argumento ng mga abogado ni Kaufman, dadalhin nyo rin. At the same argument na gagawin. Ako sa totoo lang, I can volunteer to write your petition kung wala kayong tagagawa, kung wala na kayong pera pambayad. Pwede naman ko gawa ng petition para sa inyo. Okay. Ang katwiran ni Kaufman na walang jurisdiction ang ICC na hindi rin mag-apply sa inyo, hindi kayo pwede arestuhin. Kasi ang sinabi ni Attorney Kaufman sa kaso ni Duterte ay hindi pwede ang pag-aresto nila kay Duterte, hindi pwede ang pagpapalabas ng warrant of arrest laban kay Duterte, hindi pwede ang pagtatanggap ng kaso ng sinampa laban kay Duterte sapagkat sinampa at ginawa ang lahat ng sinabi ko, ginawa nila sa panahon na hindi nakasapi ang Pilipinas ng ICC. Ito po ay kautusan sa Article 12 at Paragraph 2 at Article 13, Paragraph 3 ng Rome Statute o Batas. Pag sinabi ko Rome Statute, batas na ginawa sa Roma para sa pagbuo ng International Criminal Court. Na inutos diyan, pwede magsampa ng kaso sa mga tao na gumawa ng crime against humanity, war crimes, genocide, at saka aggression kung ang estado o bansa kung saan ay mamamayan yung taong akusado ay kasapi pa ng Rome Statute. Tayo hindi na. Kaya hindi na pwede. So with that, ano na lang, ang status po sa ngayon na nag-uusasalita tayo, umapila si Attorney Kaufman sa appeals chamber ng ICC. Na nang ibig sabihin, ang inapila niya yung decision ng pretrial chamber na binasura ang argumento nila na wala ng jurisdiction ang ICC sa kanya. So sa apila, maganda ang nangyayari. Bakit po? Nag-apila sila at inargumento nilang sinabi ko at sinabi rin nila na hindi nag-a-apply yung argumento ng kabila na hindi nag-apply ang preliminary examination na ginawa noong February 8, 2018 para sabihin ninyo may karapatan pa kayo na litisin at bigyan ng hatulan si Duterte. Bakit po? Ano mang meron sa preliminary examination? Ang preliminary examination po ay pag-scan lang sa websites ng Human Rights Watch, ng Human Rights International, Amnesty International, at saka pa ibang website ng mga rights abuses. So, walang official documents yan. Walang certified true copies dyan. So, bakit ko ini-emphasize yung certified true copies? Kasi, the only way na makapagpalabas ng warrant of arrest ang ICC ay kung certified true copies ang mga dokumento. Sapagkat hindi sila makakakuha ng certified true copies kung wala silang authorization galing sa pretrial chamber, ay hindi sila makapagsampa ng kaso
with only Xerox copies. So, ngayon, ang pinagbasihan din nila dyan is yung mga sinabit kay Matu-Bato. No, ang binasihan ni Pato Bin Sauda sa pagpapalabas ng utos na mag-preliminary examination ay yung affidavit ni Matu-Bato. So ngayon, nung nag-anunsyo si Pato Bin Sauda noong February 8, 2018, ay kagad-agad March 16, 2018 ay nagsampa si Digong ng North Bear Valley doon sa Secretary General's Office ng United Nations at nagsampa ng withdraw ng Pilipinas. At nasa batas naman ng Rome Statute sa Article 127, Paragraph 1, na kung mag-withdraw ang isang bansa ay may 1 taon siyang palugit bago tuluyan withdraw. At may condition pa, kailangan kung may utang ka sa ICC, bayaran mo muna ang mga tinatag na monthly dues o yearly dues at sa mga contributions. At pangatlong kondisyon, kung may kasunduan ka na nagawa sa ICC, ay sundin mo yun yung agreement o tinatawag na cooperation. At pang-apat, na kung may anumang bagay na kinonsidera ang korte ay magpapatuloy na makonsidera. Yan po ang binabasihan naman nila ni Attorney Conte, mga kalaban ni Duterte. At yan din ang binabasihan ng prosecutor. Ngayon umikot-ikot ang argumento. So ang status ngayon, natalo sila ni Digong dyan sa ICC. Sinabi ng ICC, all right, the general rule is sa Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph 3 ay hindi na pwede kumasok kung hindi nakasapi ang Pilipinas ng ICC. Pero exception to the rule, ang tinawag na lex specialis, ay yung preliminary examination sa Article 127 nila pinasok. If that there was any matter that was under consideration by the court before the Philippines finally withdrew from the ICC. So, dyan umikot-ikot. Ang argumento naman nag-umapila sila ni Attorney Kaufman, argumento nila ay hindi yon sapat sapagkat hindi ka naman makakakuha ng warrant of arrest kung hindi ka bibigyan ng authority. Kung preliminary examination lang, hindi sila makakakuha ng warrant of arrest. Kuha mo? So, dahil hindi sila makapagkuha ng warrant of arrest dahil lamang sa preliminary examination, ay iyan na pong argumento na hindi ibig sabihin na nagbibigay ng kapangyarihan sa ICC na lilitisin at hahatulan si Digong Duterte. Dapat authorized investigation. So with that, it's a good argument. My God, naniniwala ako, pagkatapos ito, mananalo, ilalabas si Digong. May isa pang chance si Digong, maliban dyan. Sa unang request niya sa fit to trial issue, talo siya. Ngayon, sa ICC, birong yearly withdraw, yearly evaluation, yearly look or examination at the state or status of a person as to health fitness. So gumawa naman sila ng bagong fitness examination at nag-decision ang pretrial chamber na pwede pa rin fit to trial. So with that, nag-umapila, humingi ng permiso ang kampo ni Digong Duterte mula sa pretrial chamber, payagan mo naman kami umapila sa appeals chamber. Kasi ang issue namin ay nagsumiti kami ng report ng 2 doktor namin, hindi nyo man lang kinonsidera. So, in short, pinayagan ng pretrial chamber na umapila yung abogado ni Digong. At umapila na nga sila. Ayun, pinoint out nila na walang fair hearing, walang due process at mali-mali ang ginagawa ng pretrial chamber sapagkat hindi kinonsidera yung bago nilang ebidensya na 2 medical report ng 2 doktor na expert. So, pag manalo sila dyan, pwede na makalabas si Digong. Next, pinakamagaling niya, pinakamaigi niya ng chance ay kung mag-decision na ang ICC Appeals Chamber na wala nang jurisdiction. So, dito, nung umapila yung abogado ni Digong, nagulat ang Appeals Chamber ng ICC. Bakit? Dahil sa kagulat nila, pinasagot ang prosecutor. Magbigay kayo ng bagong argumento.
pati yung abogado ng mga biktima, Office of the Public Counsel for Victims. Ang pinasagot sa kanila sa issue, tutok na sa issue, ano ang epekto ng Article 12 paragraph 2 at Article 13 paragraph C sa Article 127 ng Rome Statute. Yun. So ngayon, nagsabit din uli yung abogado ni Digong Duterte at doon nila dinagdag ang bagong argumento. Siguro nakinig sa akin si Atty. Kaufman. Kasi sinabi ko noon na walang power, walang express power vested ang preliminary examination para to hear and decide the case of Digong Duterte. Kasi to hear and decide is a power that cannot be presumed. Hindi mo pwede ipalagay mo lang meron. Kundi kailangan may batas nagsasabi. Dahil dyan, sinumiti nila, sinama nila sa argumento nila. And I'm happy na ipakita lang sense na dahil hindi pwedeng humingi ng warrant of arrest kung walang certified true copies, ay hindi pwedeng babasihan ang preliminary examination na sabihin mo ay pwede kang makalitis at hatol. Kaya, kailangan mo pa ng authority galing sa pretrial chamber court o mga judge para makakuha ka ng certified true copy. Therefore, walang jurisdiction ang ICC sa ngayon. That's it. Hanggang dyan na muna siguro. At bahala na kayo kung maintindihan ninyo. Sa tingin ko naman, naintindihan yung paliwanag ko. Tinagalog ko na nga po. Kaysa i-Englishin ko. Sige, magtawag na lang ako. Eric Enrico Baldicantos, kapatid ng aking best friend na si June Baldicantos. Good evening, Katoto. Kausing watching from Toklong, Cavite, Cavite. Good day po sa lahat. Mabuhay ang Pilipinas. So, MJ Kenel, Papi's Love. Kapag di umaksyon ang ICC, kasi parang wala ng Bill of Rights ang bawat Pilipino, basta ICC, ano pang silbi ng Supreme Court? Niwala ko, ano na yan, action na yan. Yvonne Castiba, dapat tayo baga mamamayan na magharang sa ICC para hindi na nila makuha. So, Mary involved. Dapat seremolya ay kasuhan dahil sa pagpakalat ng fake news ng warrant of arrest si Senator Bato. Tapos, Iban Luha, I don't think so. Sir Toto, mga traidor eh. Ay, di, wala ka ng tiwala sa kanila? Roger Estribor, matagal na issue sa illegal arrest na yan. Ito papilitan ng Supreme Court na magsalita. K3R, yung ICC na ang masusunod at ginagamit sa Pinas, Katoto, mas okay kung tanggalin na lang yung Supreme Court. Baliwala na din batas natin. O nga, nakakahiya ng Supreme Court pag hindi umaksyon. Elvin Burgos, wala na. Naluluko ng foreign court na di gaya ng Pinas na nabili at palakasan. Ang mabuti, antay na lang natin ang final countdown. Kaya, yung pina-aresto nila si Digong, ni Bongbong, yan ang aking unang ebidensya na totoo nga na nagbigay si Trillanes doon ng mali-malitang pera sa ICC, sa judge at saka sa prosecutor. So, Alan, at saka yung klarong-klaro na basura ng kaso, tinutuloy pa rin nila. Yan ang ebidensya na nakatanggap sila ng pera. Elvin Burgos, Bato, Del Rosario, lumabas ka na. Galit na galit ka kay Bato ha. So, Emhel Visto, pwede dilang attorney na wala pa namang resolve ang jurisdiction between ICC and Philippines. Wala pa po. Elvin Burgos, ang totoo may pang-abuso kasi logic yan, ang totoo. Romel Tuason, di kayo makamove on? Ay, hindi nga ako makamove on kasi walang katarungan sa Pilipinas. Bakit ko makamove on kung walang katarungan? Sa Joe Vlogs, Southers TV, good evening, Idol Toto. Very nice explanation. Amic, TV4, 5 UK, 8 Toto. Sa Digna Dilig, magtago na sila dahil bangag ang gobyerno natin. Sa Malapitoon, hindi nila susundin yan, boss, dahil pera ng taong bayan ang pagagalawin ni BBM. Yan, boss, para makulog si Bato or Bongo dahil sila ang saka. Sa totoo lang, nakikita ko, dagdag na argumento niyo ba to? Talagang pinipilit kayo sapagkat ayaw niyong bumuto ng na-acquitted si Sara sa impeachment. Pwede na dagdag yan.
Noran Lorlisi, kalbo. Oy, bakit ka nagkalbo-kalbo? Mabuti pa tanggalin na lang kita kasi yan lang naman ang alam mo, magtawag na kalbo. Okay, Julian Ward. Sa tingin ko kaya nila naisulihin si Sinabato, Go et al. Para magbumukhang di lang si Iparadi ang target na ipadala sa ICC. Sa 7th, out of topic po, nag-search ako about sa treason po, ang nalaman ko na pwede talaga kasuhan si Carpio dahil nakasad sa ating batas. Ang kay Carpio naman, ang sinasabi lamang ni Marcolita, hindi naman yung treason na criminal case, hindi treason na civil case. Kasi sa decision na sinulat ni Carpio sa kasong Magalyona versus Ermita, ay imbis na may 271,000 square kilometers ang Pilipinas na teritoryo, ay lumiit, naging 32,000. Gago. Raymond Galendez, Julian's World, yung lahat ng gustong hulihin ipadala sa ICC ng admin, sabay-sabay silang pumunta, dumulog sa ICC. Tama po, ganun po mangyari. Romel Bengson, na imbaga-bigat. Tapos kay Kumaro, Danilo Thailand, na imbaga-bigat. Engineer Dr. Toto, Attorney Kausing, present. Tapos si user, kung wala kang kasalanan, kahit saan ka sa mundo, wala kang kasalanan. Ang problema, kahit wala kang kasalanan, hinuhuli ka sa Pilipinas. Di ba? Ganun lang kasimple yan. Raimundo Ribocas, wala na yan, huli na kasi wala pang desisyon ang isi at tunggol ni Digong, ubos didi senador. Albert Igito, tama ka, attorney, salamat sa klarong paliwanag. Kaso, kidnapping style, who is in power? Mangyari na mismo kay former president, lawyer, etc. Mahirap lumabas sila. Sa ganon, huwag kayo magalala, sa ganon ginawa ni BBM, mangangamuti siya, makukulong siya pagkatapos na maging presidente siya. Abangan niya ang ganti. Jejison Mondawil, Alin Calvo, bakit ka nag-ano? Di tanggalin na lang kita. Tinatawag mo ko kalbo eh. Di ba? Tapos, sino si Manuel Lumaki, maayong hapon attorney, watching from Ireland. So, Ariels, good evening Sir Toto at sa lahat. Julian's World, ang latest message ni Iperade ay pagod na daw ang kanyang katawan. Sino ba hindi mapapagod? Si Bombe, Raimundo Ribocas, si Sara naman delikado sa Senado, DDS, Senador, maraming mga kaso, isang tawag lang, baliktad. Both guilty si Sara. Kay Kumaro, sana hindi magaya Sinabato at Bungo kay Iperardi, basta na lang ipinadala sa dihig. Harold Canonia, Idol, thank you. Salamat. Elizabeth Linsangan, Beth, maraming salamat. Ay, mag-member kayo sa channel ko po para makatulong naman kayo sa akin. Harold Canonia, pa-shoutout from Davao City. Maayong buntag diha sa Davao City. Sa inyong gikan, sa inyong higala, kini si Toto Kausing taga Marbel. Chi, matitigok na. Chi, sino matitigok? Okay. Katoto, bakit kaya ang tagal ng sagot ng Supreme Court? Ay, nahirapan sila. Sa tingin ko, nahirapan. Pero ngayon, preserved niya sila. Attorney, can you send your GCash or bank account? Ito po, ilalagay ko na po dito kasi walang-wala talaga akong pera. Pasensya na kayo. GCash ni Toto Kausing. Tapos, BDO Savings account. Ayan. Yan po. Kung maawa kayo, padalhan nyo lang ako. Tapos, sino pa? Si Ariel Ares, Ilocano kayo, Sir Toto. Ilocano na, pero di ko tinotolerate kalokohan ni BBM. Kamsat. Naimbaga-bigat, kada kayo amin. Elinita Maglaki, good evening po Dr. Toto Kausing. Nagdala po ako sa GCash nyo. Sana matanggap nyo. Salamat po. Tingnan natin. Romel Bengson, gusto nilang gibain ang Duterte para sa 2028 dahil sa pagpwesto si Sara, sigurado ang balik. Ganun nga po ang totoo mangyari. So, my mini vlog.
hindi naman karespeto si BBM at saka na rin di rin siya bagay tawagin ng presidente. Puro lang paghiganti sa mga Duterte at pagnanakaw ang ginagawa niya. Tapos Danilo Adolfo, hindi ang ICC ang humuli, ang Interpol ang mahuli. Bato, Bongo, Sara, wala si Sara, hindi kasama si Sara. Sila ang kasabwat sa patayan, walang justice, mga inosente. Opinion mo lang yan wala kang ebidensya, opinion mo lang yan, pero ginagalang ko. Alpha Cibiter, naging banana republic ng Pilipinas kasi kahit di pa member ng Pilipinas sa ICC, pero ang nangyayari, parang gutom ang ICC at binili. So, Manuel Malaki, attorney, ito na, salamat po sa inyong lahat. At paging member din kayo, mag-like po kayo lagi para mapadalhan po kayo ng tinatag na notice ng aking vlog. Mag-like kayo at saka paki-share at saka hindi pa naka-subscribe, mag-subscribe kayo. Mag-subscribe din kayo mag-follow din kayo sa aking Facebook account. Mag-follow sa Toto Tirador, no? Mag-follow din kayo sa aking isa pang video channel ko sa YouTube. Baka mawala ito, yung Dr. Toto Kausing. Paki-like po, paki-subscribe. Tapos sa aking Twitter, mag-follow din po kayo sa Twitter ko sa Berteni Kausing. Maraming salamat po sa lahat. Sino pa? May bagong pumasok. Ay salamat po Carolina On Air. Si Manuel Malaki, Garrett, attorney si Puhon. So Carolina On Air, salamat, salute, more power. M. Hilvista, secret warrant daw, attorney Ingon ni Conte. Ganun. May mini vlog. Anong FB account niyo, sir? FB account ko po is, ito po. Tika. Ito po siya. Ito pong aking Facebook sa page ko. Yan. Tapos sa TikTok ko siguro, paki-like nyo na rin ako sa TikTok. Twitter. Ito naman ang Twitter ko. TikTok. Paki-like nyo rin ako sa TikTok. Yan. So kapag like nila ko, maraming salamat. Paki-like po at para lagi kayo mayroong notice sa tuwing magla-live ako. Maraming salamat po. Magandang umaga sa lahat.